walang baryo ang nakatayo sa lugar na to. Ang mga nakatira sa baryo yun ay ginawang aswang ng isang gahaman at sakim na mangkukulam. Tama na, Esther. Pagod na silang suntik ka. Hayaan mo na silang makalaya. Manahimik ka, Hernando! Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Ipaghihiganti ko ang anak ko tulad ng pangako ko sa kanya. Ang sabi nila, ang bawat tao sa mundong ibabaw ay may dahilan at misyon kung bakit sila nabubuhay. Bata pa lang ako. Marami na akong tanong sa sarili ko. Mga kasagutang gustong-gusto kong makuha pero mailap sa akin. Miss Esperanza, nandito po ako upang ibahagi ang nangyari sa buhay ko. Lalo na noong panahong nalaman ko na ang lahat. Ako nga po pala si Mika at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang layo naman na nilalakad natin. Saan ba tayo pupunta, Mika? Sa kabilang baryo pa. Nandun kasi yung gagamutin ni Lolo eh. Ano? Sa kabilang baryo? Ang layo naman nun. Baka hindi ko kayanin. Bakit kasi sumama ka pa? Tapos nagrereklamo ka dyan? Akala ko kasi malapit lang yung pupuntahan nyo eh. Malayo pala. Kung gusto mo, umuwi ka na lang ulit. Kami na ni Lolo ang pupunta sa kabilang baryo. Di mag-isa lang akong uuwi. Oo, alangan namang samahan pa kita umuwi, no? Ang layo nun tapos mag-isa lang ako. Huwag na lang, sasama na ako sa inyo. Alam mo, kahit kailan, duwag mo talaga. Hoy, kayo dalawa. Bakit ba ang tagal-tagal nyo maglakad? Bilisan nyo at baka abutan tayo ng hapon. Opo la, susunod na po. Tara na, huwag ka na mag-inarte dyan. Hinihintay na tayo ni Lolo, oh. Oo, ito na nga. Maglalakad na. Kayo talaga dalawa. Ano ba pinagtatalunan nyo, ha? Ito po kasing si Badong eh. Ayaw naman palang maglakad ng malayo pero sumama pa. Kala ko naman po kasi malapit lang yung pupunta nyo, Lolo Hernando. Hindi po pala. Hindi ba sinabi ng apo ko na malayo yung lalakarin natin? Huli niyo na po sinabi nung malayo na po tayo. Tapos gusto niya pa po ko pabalikin. Hindi ka naman kasi nagtanong eh. Saka huwag ka na nga magreklamo dyan. Nandito na tayo eh. Hayaan mo ba to? Kapag nakatsempo tayo mamaya ng tricycle pag-uwi, sasakyan na lang tayo para hindi ka na mahirapan maglakad. Ay, talaga po Lolo Hernando. Mabuti naman at hindi mababawasan yung taba ko. Sigurado po ba kayo, Lo? Okay naman po sa akin maglakad eh. Kung gusto niyo po yung si Badong na lang po ang pasakayin niyo. Pero siya po ang magbabayad. Grabe ka naman sa akin, parang hindi tayo magkaibigan ah. Wag na kaya magtalong dalawa. Pag-uwi natin, sasakay tayo dahil siguradong pagod na rin ako sa panggagamot. Yes! Oh, narinig mo sinabi ni Lolo Hernando? Sasakay tayo kaya wag ka na umangal dyan. Ay, kapal mo talaga. Muna ka na nga. Napailing na lang ako noon habang pinapanood si Badong kung gaano siya naganahan sa paglalakad dahil sa sinabi ni Lolo. Nagsabay na silang dalawa ni Lolo sa paglalakad habang ako nasa likuran nila. Ilang oras lang din ang tinagal ng lakad namin at nakarating na rin kami sa baryo na gagamutin ni Lolo Hernando. Naging mabilis lang din ang panggagamot ni Lolo Hernando sa baryong yon. At pagkatapos, naghanap nga siya ng tricycle na sasakyan namin. Wala na rin naman akong nagawa noon nang tumawag na siya ng tricycle at sumakay na kaming tatlo. Si Lolo Hernando na lang ang kasama kong pamilya. Bata pa lang ako nang mawalan ako ng magulang. Hindi ko alam kung ano ang dahilan sapagkat wala namang naikukwento sa akin si Lolo. Hindi rin ako pala kaibigan at tanging si Badong lang ang laging sumasama sa akin.
Kaya wala akong ibang tinuring na kaibigan kundi siya lang. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Salamat po, Lolo Hernando. Kung hindi po dahil sa inyo, baka siguro naglalakad pa rin tayo hanggang ngayon. Uuwi ka na ba, Bado? Opo, sana, Lolo Hernando. Baka po kasi hinahanap na ako ni nanay Sayang. Magluluto pa naman sana ako ng pinaigang adobong baboy. Binigyan kasi ako ng baboy nung pinuntahan natin kanina. Talaga po ba? Lolo Hernando, adobong baboy po yung lulutuin nyo? Oo, hindi ka ba naniniwala? Siyempre naniniwala po. Tsaka isa pa po, favorite ko yan Wow! Lahat naman yata favorite mo eh. Basta pagdating sa pagkain, hindi ka humihindi. Siyempre pagkain na yan, alangan naman tanggihan ko pa. Hindi ba, Lolo Hernando? Tama ka naman. Tara na, baka dito pa kayo magtanong dalawa. Malapit na itong maluto ha. Kaunting minuto na lang. Tamang-tama po, Lolo Hernando. Kumakalam na po yung sikmura ko. Aasikasuhin ko na po yung pinggan na kakainan natin. At hoy, Badong, tulungan mo nga ako. Ito na nga po, madam. Laging init ang ulo mo sa akin. Crush mo ako, no? Wow, mahiya ka nga sa taba mo. Tulungan mo na lang ako para makakain na lang at baka uwi na. Ito na nga. Kanina mo pa ako pinagtutulakang umalis Ayaw mo na ba sa akin? Ay, ang drama mo. Tara na. Kaya talaga dalawa. Sa bawat kilos nyo, para kayong aso't pusa. Pero lagi naman magkadikit. Ay, Lo, ganun po talaga kami dati pa. At siya lang naman po laging nadikit sa akin eh. Aba, syempre. Wala kang ibang kaibigan kundi ako lang. Bait ko nga sinasamahan kita palagi. Wow, dapat ba magpasalamat ako? Medyo. Syempre, ang swerte mo dahil ako yung kaibigan mo. Salamat ah. Walang anuman. Kahit kayong dalawa, alam ko parehas kayo may tiwala sa isa't isa. Ayos kumain na tayo at masarap itong niluto ko. Tulungan ko na po kayo maglagay ng ulam sa mangkok, Lolo Hernando. Sige. Ako na sa kanin. Pasimple akong ngumiti habang nakatingin kina Lolo Hernando at Badong. Sa totoo lang, kahit ganun kami mag-usap ni Badong, mahal na mahal ko pa rin siya bilang kaibigan. Si Badong kasi ang lagi kong nasasandalan sa lahat. At silang dalawa ni Lolo ang naging pamilya ko na. Kaya masaya ako na naging kaibigan ko siya at hindi niya ako iniwan. Dahil sa totoo lang, kung bigla siyang aalis na walang pasabi, sigurado akong masasaktan ako. Natapos ang pagkain namin at umuwi na rin si Badong. Ako na lang din ang nag-ayos ng kinainan namin. At habang naghuhugas ako ng plato, biglang pumasok ng kusina si Lolo at kinausap ako. Apo, sigurado ka pang gusto mo na rin maging manggagamot na tulad ko. Ayaw mo ba mag-aral ng kolehiyo? Lo, buo na po ang desisyon ko. Okay na po kung nakatapos na ako ng high school. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Ang sa akin lang naman, Mika. Mas magandang may matapos ka sa pag-aaral. Gusto ko rin naman gumanda ang buhay mo. Lo naman, ayos naman po ang buhay ko at marangal na trabaho ang panggagamot. Kaya nga po tayo maabot sa ibang baryo dahil magaling kayong manggagamot eh. Salamat na po, ha? Bakit naman po kayo nagpapasalamat? Kahit malayo yung mga pinupuntahan kong baryo, lagi mo pa rin ako sinasamaan at hindi ka nagre-reklamo. Sobrang swerte ko dahil ikaw ang apo ko. Lo, kahit sa ang sulok pa yun ng bayan natin o Pilipinas, lagi niyo pong tandaan na hindi ko po kayo iiwan. Masaya po akong nasasama sa panggagamot niyo. Kaya nga po gusto ko rin maging isang magaling na albularyo eh. Para ka talaga nanay mo. Kung siguro nabubuhay pa yun, baka lahat ng salita at galaw niya kopyang-kopya mo. Ay, sayang nga po, hindi ko sila naabutan. Ano po kaya ang pakiramdam na may magulang? Sakalo, magkwento naman po kayo tungkol kina nanay at tatay.
Hindi niyo na po kasi ako kinikwentuhan tungkol sa kanila eh. Apo, may kailangan pa pala akong gawin muna. Maiwan na muna kita dito ha. Lo, di pa po tayo tapos mag-usap eh. Uy, Lo, alis ka na po talaga? Oo may aayusin pa kasi ako. Dito ka muna. Tignan ko lang yung mga halamang gamot sa labas. Sige po, Lo. Dali-daling umalis si Lolo sa harapan ko. Basta talaga tungkol sa magulang ko, lagi siyang umiiwas sagutin ang tanong ko. Bata pa lang ako. Wala na akong makuhang tamang sagot sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang tinatago ni Lolo. Pero minsan, hindi yun naaalis agad sa utak ko. Para bang may gusto akong alamin kung ano ba ang nangyari sa magulang ko. Kinabukasan, niyaya ako ni Badong na pumunta sa sapa. Pero kahit nasa sapa na kami, yung usapan pa rin namin ni Lolo kagabi ang tumatakbo sa isip ko. Napansin ko pang nakakunot ang noo ni Badong nang lumapit ito sa akin. Uy, may problema ka ba? Wala. Ano nga? Sabi mo na, may kinig ako, bilis. Tungkol lang kay Lolo. Bakit? Pinagalitan ka ba ni Lolo Hernando? Hindi. Bakit ka nakasimangot dyan? Ano kasi? Kagabi nag-uusap kami. Tapos bigla ko natanong tungkol sa magulang ko. Ano yung sunod na nangyari? Alam mo na, hindi na naman niya nasagot. Umiwas na naman siya para hindi sagutin yung tanong ko. Sa tingin mo ba, may tinatago si Lolo sa akin? Hindi ko masasagot yan. Bakit ba kasi hindi mo siya tanungin tungkol dyan? Malay mo, may dahilan pala siya. Ewan. Baka kasi hindi niya rin sagutin eh. Hayaan mo na nga. Ang mahalaga naman yung ngayon eh, hindi ba? Baka tama ka. Na may dahilan si Lolo kaya hindi niya yung sinasabi sa akin. Alam mo, imbis na bumusangot ka dyan, maligo na lang tayo. Ang lamig ng tubig oh. Hoy, wag mo nga akong basain! Maligo na kasi tayo. Ay, oo na! Huwag ka na makulit. O diba? Masarap maligo. Ang dami mong iniisip kaya dapat mag-relax na lang muna tayo ngayon. Ay, basta saglit lang tayo dito ah. Madami pa akong gagawin sa bahay eh. Oo na. Ayaw mo ba i-enjoy muna tong sapa kahit isang oras lang? Kung nandito si Lolo Hernando baka yan din ang sinabi niya para mawala sa utak mo yung mga iniisip mo. Oo, sige na. Huwag ka na lang maingay. Yan ang gusto ko sa'yo. Dali mong kausap eh. Pinilit ko nga muna ang alisin sa utak ko ang mga iniisip ko. Pagkatapos naming maligo ni Badong sa sapa, nauna siyang umuwi para magpalit at sinamahan naman niya ako maglakad pa uwi sa amin. Malayo pa lang, kita ko nang may matandang babaeng kumakausap kay Lolo. Ngayon ko lang nakita ang mukha ng matandang babae, kaya sa tingin ko, taga-ibang baryo siya. Mabilis kami naglakad noon ni Badong para makalapit kina Lolo. Napatingin pa nga sila sa amin dahil sa pagdating namin ni Badong. Sana'y matulungan mo kami, Mang Hernando. Kailangan ka namin sa baryo. Ikaw lang ang manggagamot na pwedeng makatulong sa amin. Pag-iisipan ko pa po ka, Esther. Masyado po kasi malayo yung lugar na tinutukoy mo. Sa mga malalapit na baryo lang kasi ako gumagamot. Maawa ka sa amin. Kailangan ka talaga namin. Sana'y pumayag ka. Babalik na lang ako dito sa Makalawa para malaman ko ang sagot mo. Sige po. Mag-ingat po kayo sa daan. Mauuna na ako. Sino po yun, Lo? Nakilala ko lang din kanina. Humihingi ng tulong. Puro may mga sakit daw kasi ang mga nakatira sa baryo nila. At kailangan daw nila ng magaling na manggagamot. Bakit hindi po natin puntahan? Pinag-iisipan ko pa kung pupuntahan ko ba o hindi. Hindi ba, Lo, ang sabi nyo? Basta kapag may nangangailangan ng tulong, dapat tinutulungan natin. Lalo na po kapag kaya naman po nating tumulong. Ang sa akin lang naman na po,
Wala kang masama ang tumulong pero kasi may mga bagay na dapat pinag-iisipan natin. Sa tingin ko, tama si Lolo Hernando, Mika. Ngayon lang din natin nakilala yung matanda. Kaya dapat pag-isipan din muna ni Lolo Hernando kung papayag siya o hindi sa sinasabi ng matandang babae. Pag-iingat ba? Puti pa itong si Badong, naiintindihan ng pinupunto ko. Apo, kailangan mo rin maging mabusisi sa mga taong lumalapit sa iyo para maiwasan mo ang kapahamakan. Pero mukhang mabait naman po yung matanda, Lo. Malay niyo po, nagsasabi siya ng totoo. Kawawa naman po yung mga taong kailangan yung gamutin sa baryo nila eh. Kaya nga pinag-iisipan ko pa ng mabuti. Para kasing may mali sa pakiramdam ko eh. Minsan pa naman, tama yung hinala ko. Baka naman po, Lo, pakiramdam nyo lang yan. Malay nyo, tama si Mika na kailangan lang talaga ng matandang babae yung tulong nyo. Aray ko, ba't mo ako binatukan? Alam mo ikaw, hindi ko alam kung saan ka kakampi. Sa akin ba o kay Lolo? Siyempre, sa inyong dalawa. Wow ang galing mo talaga eh, no? Wala kasi akong sakit. Mambabato ka na naman. Talagang mababatukan kita dyan eh, puro kakalukuhan. Ay, kaya talaga dalawa. Hindi na kayo nagsama na walang bagayan. At ikaw naman, Mika. Bakit hindi ka pa nagbibihis sa loob? Pumasok ka muna at basa pala yung damit mo. Opo, Lo. At ikaw, umuwi ka na ha. Pagkatapos kitang ihatid, pagtatabuyan mo lang ako. Ay, ang drama mo talaga kahit kailan eh, no? Lolo Hernando, bakit yung apo niyo parang bato na yung puso? Tao pa ba siya? Badong, naririnig talaga kita. Sige na, pasok ka na sa loob, baka lumigin ka. Pumasok na ako sa loob para magpalit ng damit. Naalala ko ulit yung matandang babae na humihingi ng tulong kay Lolo kanina. Kilala ko si Lolo at mahilig siya tumulong sa ibang tao. Kahit sa malayong lugar pa yon. Pero ngayon ko lang siya nakitang nag-aalangang tumulong. Lumipas na nga ang gabi at sa buong maghapong dumaan, lagi kong napapansin si Lolo na tulala at para bang may gumugulo sa utak niya. Minsan nga, hindi niya napapansin na nasa harapan niya lang ako sa sobrang lalim ng iniisip niya. At ngayon nakakain na kami, hindi man lang niya napansin ang pagtawag ko sa kanya. Lo, ang lalim po ng iniisip niyo kanina pa. May problema po ba kayo? Wala po. Kain na lang tayo. Ano ba ulam natin? Tatang talong po at tinapa. Mabuti naman at gaganahan akong kumain. Mukhang masarap tong luto mo, Apo. Oh, may bulang lang ka palang niluto. Mas mapapadami ang kanin ko dahil dito. Ayos lang po ba talaga kayo, Lo? Oo naman, Apo. Ayos lang ako. Sigurado po ba kayo? Sigurado ako. Saka medyo pinag-iisipan ko lang yung paghingi ng tulong ng matanda at sa tingin ko, buo na rin ang pasya ko. Tungkol po saan, Lo? Tungkol sa paghingi niya ng tulong sa atin. Ano naman pong desisyon ninyo? Pumapayag na ako. Sa makalawa, pagdating niya dito, sasama na ako sa kanya para manggamot sa baryong sinasabi niya. Kayo lang po? Oo, bakit? Gusto ko rin pong sumama, Lo. Para naman po may katulong kayo sa panggagamot sa iba. Saka baka hindi niyo po kayanin na mag-isa lang kayo eh. Apo, kaya ko na yon. At dito ko na lang. Huwag mo na akong samahan dahil mas mapapanatag ako kapag nandito ka. Lo, gusto ko pong sumama. Saka para matuto na rin po ako. Kaya payagan niyo na po akong samahan kayo. Please! Sige, pumapayag na ako kahit sa totoo lang tutol ako sa gusto mo. Lo naman eh. Siyempre po, gusto ko rin po kayong samahan. Gusto ko rin naman po masiguro yung kaligtasan niyo, no? Saka, para parehas po tayong manggamot sa kanila. Kaya wag na po kayong tumutol, okay? Isasama mo ba ang kaibigan mo? Ay naku, Lo. Yung isang yon, puro lang po reklamo yon. Baka pag nandun na tayo, maupakan ko lang yun eh.
Baka kung hindi mo siya isasama, hanap-hanapin mo siya. Ay bakit naman, Lo? Sa tingin ko nga po baka matuwa pa ako eh. Ganun talaga po. Basta masanay ka na lagi mong kasama ang isang tao. Hahanap-hanapin mo siya kapag wala siya sa tabi mo. Kaya kung gusto mong sumama si Badong, hayaan mo na. Mas maganda na rin nandyan si Badong para naaaliw ka din. Sa tingin ko, Lo, baliktad. Baliktad? Paano baliktad? Kasi nga po sa tuwing nasa paligid siya hindi naman ako naaaliw eh. Hina-high blood ako, Lo. Ay, ikaw talagang apo ko. Puro kakalokohan. Kumain na tayo para makapagpahinga na rin tayo, ha? Sabihan mo na lang si Badong bukas kung gusto niyang sumama sa atin sa isang araw. Opo, kain na po kayo at sigurado akong magugustuhan niya yan. Sigurado ka? Opo, Lo. Sure na sure. Masarap yan, may kasamang pagmamahal. Sige nga, matikman ka itong bulaglang mo. Anong masasabi mo, Lo? Ay, masarap ka, apo. O, di ba? Sabi ko sa'yo, masarap yan eh. Ubusin na natin itong mga niluto mo para mas ma-enjoy natin. Masaya naming pinagsaluhan ni Lolo ang niluto ko para sa hapunan. Marami pa kaming pinagkwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Yung mga oras na yon, parang nawala ang mga gumugulo sa isip namin. Nasabi ko na rin kay Badong ang tungkol sa pag-alis namin ni Lolo at gusto niya ring sumama sa amin. Wala na rin naman akong nagawa kasi nagpaalam na siya agad kay Lolo. At kahit gusto kong tumutol, alam ko namang papayag rin si Lolo. Dumating nga ang araw ng pagbabalik ng matandang babae. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ni Lolo na pupunta kami sa baryo nila para gamutin ang mga tao doon. Kita ko ang saya sa mga mata niya, kaya hindi ko na rin mapigilang matuwa. Sumabay na rin kami nila Lolo sa matandang babae na si Ka Esther sa pagbalik niya sa baryo nila. Pero hindi pa kami nakakarating sa baryo nila nang pahintuin niya ang tricycle. Dahil hanggang doon lang daw ang pwedeng madaanan ng tricycle at wala na daw yun malulusutan sa dadaanan namin. Akala ko hanggang sa baryo na nila yung tricycle pero hindi pala. Bakit pala yung bundok tong pupuntahan natin? Alam mo ikaw, puro ka reklamo. Kaya ayaw kitang isama eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pagpasensyahan niyo na talaga ha. Nakalimutan kong sabihin sa inyo yung tungkol sa dadaanan natin. Medyo matanda na kasi ako kaya makakalimutin na rin. Ay nako po, huwag niyo na po intindihin yun. Okay lang po yun. Ito lang po kasing kasama naming reklamador eh. Ang hilig sumama pero puro reklamo naman ng alam. Uy, ang sakit mo naman magsalita. Bakit? Hindi ba totoo? Magnobyo ba kayong dalawa? Naku po, Ka Esther. Kahit si Mika na lang po yung natitira sa mundo, sigurado ko hindi ko siya papatulan. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit naman, iho? Kasi po, hindi ko po siya type. Ay wow ah, ang kapal naman ng apog mo. Ako pa talaga ang hindi mo type. Ako talaga? Tingin ka nga sa salamin. Ang ganda ko kaya. Kayo talagang dalawa. Pati si Ka Esther, dinadamay nyo dyan sa pagtatalo nyo. Pagpasensyaan nyo na hutong dalawa. At talagang ganyan lang sila magsama. Ayos lang, Hernando. Sa totoo niyan, natutuwa ako sa kanilang dalawa. Saan nga po pala tayo dadaan? Dito. Sundan niyo na lang ako ha. Medyo masuka lang talaga dito sa dadaanan natin at lubak-lubak. Tapos, wala pang semento kaya maputik din. Kaya po pala, hindi nyo pinatuloy yung tricycle. Oo, iha. Kasi walang nagtatangkang pumasok sa lugar na ito. Bakit naman po wala? Siguro dahil na rin sa daan. Sana nga'y mapaayos na itong lugar namin para naman hindi kami nahihirapan at naglalakad ng malayo. Paano po yung mga batang nag-aaral?
Naglalakad din po ba sila? Sa hirap ng buhay ngayon, doon sa baryo namin, ang mga bata roon ay hindi na nag-aaral. Tumutulong na lang sila diretso sa magulang nila. Kaya nga kung pupunta kayo sa baryo namin, sigurado akong maaawa kayo sa kalagayan namin doon. Parang nakakaawa naman po yung mga bata. Kasi karapatan rin po nila yung mag-aral at matuto. Oo nga iho eh. Kaya nga sana'y makita ng gobyerno ang kalagayan namin sa baryo. Para na lang sa mga bata. Yan ang masaklap dito sa bansa natin. Dahil kung walang magrereklamo, walang kikilos sa mga nakaupo. Kahit anong kayod natin, mga nakaupo lang ang magtatamasa doon. Sinabi mo pa, Hernando. Nga po pala, Ka Esther. Oh, bakit, Badong? Ilang oras po ba ang lalakarin natin? Ikaw talaga, hindi ka na nahihiya. Bakit? Nagtatanong lang ako para alam natin. 3 oras, iho. Malayo-layo kasi yung lugar namin. At aabutin rin talaga tayo ng dilim dito sa daan. Kaya kung ayos lang sa inyo, doon na kayo matulog sa bahay namin. 3 oras po talaga? Oo, iho eh. Ang lapit po pala. 3 oras lang po pala eh. sa 3 oras na yun, baka nabawasan na yung taba ko. Hayaan nyo, iho. Pagdating ninyo sa bahay, pakakainin ko kayo ng marami. Magluluto ako ng masasarap na pagkain para sa inyo. Yun ang gusto ko, Ka Esther. Dahil dyan, gaganahan ako maglakad kahit 5 oras pa yan. Ay, basta talaga usapang pagkain, alive na alive. Siyempre, napagod ako kaya kailangan ko ng lakas. Sinundan namin si Ka Esther sa paglalakad. Tama nga siya na sobrang layo ng baryo nila. Wala pa yata sa 3 oras ang nilalakad namin. Pero ramdam ko na ang pananakit ng paa ko, pati na rin ang pagod. Napatingin pa ako kay Badong noon at hindi na ito makangiti dahil hinihingal na siya sa paglalakad. Si Lolo naman, dahil sanay, parang wala lang sa kanya ang pagod. Malapit na rin kumagat ang dilim noon dahil papalubog na ang araw. Mga alauna kasi kami ng hapon umalis sa bahay dahil hinihintay pa namin dumating si Ka Esther. Habang tumatakbo ang oras, parang hindi kami makarating sa pupuntahan namin. Napahinto pa ako noon dahil sa sobrang sakit na talaga ng paa ko. At dahil gubat na rin ang dinadaanan namin, nag-uumpisa na ring dumilim. Grabe, may mas ilalayo pa ba itong pupuntahan natin? Kanina pa tayo lakad pero hindi naman tayo nakakarating. Pagod na ako. Naku, pasensya na talaga ha. Mukhang naliligaw kasi tayo eh. Bigla kong nakalimutan ang daan. Opo, naliligaw tayo. Oo eh. Kanina ko pa hinahanap yung dadaanan natin pero hindi ko talaga matandaan. Ay, nalinti ka na. Mukhang naliligaw pa yata tayo. Hindi niyo po ba tukoy ang papunta sa inyo, Ka Esther? Alam ko naman, kaso nga lang minsan talaga, makakalimutin na ako. Paano na yan, Lo? Wala pa naman po tayong dalang flashlight. Gabi na rin po. Sa tingin ko po, bukas na natin ipagpatuloy itong paglalakad natin. Pagod na rin po ako eh. Pahinga muna po tayo. Ayos lang naman, pero may problema pa rin. Ano naman po yung problema, Ka Esther? Wala tayong dalang pagkain. Sigurado akong mga gutom na kayo. Problema nga yan. Kumakalam na yung alaga ko sa tiyan eh. Ganito na lang, may gagawin ako mas madaling paraan para ituro nito ang tamang daan sa atin. Anong paraan naman po yan, Lolo Hernando? Magtatawas ako. Baka kasi may mga elemento o espiritu lang na gumagalaw sa atin, kaya hindi tayo makarating sa paroroonan natin. Sa tingin ko, magandang ideya yan, Lo. Basta tungkol sa mga ganitong bagay, si Lolo Hernando ang isa sa mga expert eh. Sa ngayon, dito na lang muna tayo para maayos ko na yung mga gagamitin ko sa pagtatawas. Badong,
Magpahinga ka muna dyan sa tabi ng puno. Kanina pa kita nakikitang hinihingal. Ay, salamat naman, makakapagpahinga na rin. Habang isa-isang sinasalansa ni Lolo ang mga gamit niya, napansin ko si Ka Esther na para bang balisang-balisa sa kinatatayuan niya. Kaya lumapit ako sa kanya upang kausapin siya. Baka kasi mamaya, masama na ang pakiramdam niya. Hindi lang siya nagsasabi. Matanda na rin siya, kaya sigurado akong napagod din siya sa paglalakad. Ka Esther, Ikaw pala. ayos lang po ba kayo? May dala po akong tubig dito oh. Baka gusto niyo pong uminom. Hindi na Iha. Hindi ako nauuhaw. Nga pala, dito muna kayo ha. Punta lang ako doon sa may damuhan at iihi lang ako. Gusto niyo po ba na samahan ko na po kayo? Mas ligtas po kasi kapag may kasama po kayo eh. Nako Iha, hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Sila na lang ang samahan mo at makakailanganin ka rin ng lolo mo. Sigurado po ba kayo? Sige. Punta muna ako doon Ihi na kasi ako. Sige po, balik po kayo agad Mika, pumunta ka nga dito saglit. Oh, bakit po lo? May kailangan po ba kayo? Tulungan mo ako sa pagtatawas. Para kasing may mali. Ano naman pong mali? Parang may kumukontra sa ginagawa ko. Hirap na hirap akong tukuyin ang daan. Ang ibig niyo po bang sabihin? Sinasadya itong nangyari sa atin? Oo, ganun na nga. Pinaglalaruan tayo. Pero bakit naman po? Tikbalang po ba, Lolo? Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, hindi elemento ang kumukontra sa ginagawa kong pagtatawas. Kung hindi po isang elemento ang kumukontra sa ginagawa niyo, ano naman po? Malakas ang pakaramdam kong isa rin siyang katulad ko. Gumagawa ng ritual o nagtatawas. Isang albularyo din po? Isang magkukulang. Naputol ang pag-uusap namin ni Lolo sa biglang pagsigaw ni Badong. Agad kaming napatingin sa kanya at takot na takot siyang tumakbo palapit sa amin. Tatanungin ko sana siya kung anong nangyari at bakit siya sumisigaw. Nang biglang may isang sobrang laking asong sumugod sa amin. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Lolo, kaya nailagan namin ni Badong ang pag-atake ng aso. Habang tinitingnan ko ang itsura ng asong umaatake sa amin, marami itong pangil at sobrang hahaba ng kuko. Tapos kulay pula ang mata. Agresibo din ang galaw nito, kaya sa tingin ko, hindi lang basta aso ang umaatake sa amin. Dalinti ka na. Mukhang hindi lang siya iisa. Sa tingin ko, marami itong kasama na aswang. Ano pong sinasabi niyo, Lolo Hernando? Aswang? Aswang yung asong yan? Mamaya ko na lang ipapaliwanag dahil kailangan na natin makatakas dito. Lolo, si Ka Esther po, hindi pa rin po siya bumabalik eh. Ano? Nasaan ba siya? Iihi lang daw po siya. Baka naman po napano na siya, Lolo. Si Ka Esther ba yun? Kailangan po natin siyang tulungan. Paano natin tutulungan si Ka Esther kung pinalilibutan na rin tayo ng malalaking asong to? Tama si Bado. Hindi natin matutulungan agad si Ka Esther dahil kahit tayo, nasa kalahating porsyento na lang ang kaligtasan natin. Kapag minamalas ka nga naman Lord, ayoko pa pong malit yun. At huwag niyo po sanang hayaang pagpesta ng mga asong to yung katawan ko. Ay, ikaw, puro ka talaga kalokohan. Nasa seryosong sitwasyon tayo Seryoso naman ako Pakinig muna kayong dalawa. Kailangan natin makatakas sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi tayo makakatakas, pare-pareho tayo mamamatay. Paano po natin gagawin yun, Lo? Wala nga po tayong panlaban eh. Minsan, hindi panlaban o pangontra ang kailangan para matalo ang aswang. Mas mahalaga ang pagiging matapang at hindi nagpapasindak sa kanila.
Kapag pinanghinaan kayo ng Lo, mas lalo silang lalakas. Lo, ano po bang gagawin natin? Lalabanan natin sila para makatakas. May mga dala pa rin akong pwedeng makapagtaboy sa kanila. Lolo Hernando, Mika, parang mas dumadami sila. Anong klaseng lugar pa itong napuntahan natin? Humanda kayo at mukhang mapapalaban tayo lalo. Kahit takot na ako sa nangyayari, mas pinili ko pa rin tatagan ang loob ko. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa amin pagkatapos nito. Halatang handang-handa na kaming lapain ng mga asong aswang na nakapaligid sa amin. Si Lolo naman ay nilabas na ang buntot pagi na lagi niyang dala. Habang kami ni Badong ay nasa likuran lang ni Lolo. Isa-isa nang nakalapit sa amin ang mga aswang. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Lolo, kaya napapatay niya ang mga umaatake. Hanggang sa may isang aswang na biglang lumitaw sa harapan namin na hindi napansin ni Lolo. At bigla siyang kinalmot nito ng 3 beses. Dahil doon, nabitawan ni Lolo ang hawak niyang buntot pagi at napahiyaw siya dahil sa sakit na naramdaman niya. Lolo! Lo! Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba? Lo! Magsalita po kayo! Napabaw lang na kaunti ang kuko ng aswa. Akin na yung buntot bagi at kailangan natin lumaban. Lolo Hernando, mas dumadami po sila. Ano po yung gagawin natin? Mamamatay na ba tayo dito? Walang mamamatay sa atin dito. Tandaan nyo. Lalaban tayo at kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko kayo. Parang mas lalo po silang dumarami, Lo. Bakit hindi ba sila nauubos? Huwag mo sabihin nasa paligid lang sila, Mika. At inabangan tayo. Dahil kung hindi sila nauubos, ang ibig sabihin nun, nakahanda silang sugurin tayo. Sa tingin ko, tama si Badong. Kahit tumakbo tayo, wala tayong kawala dahil sa dami nila. Lo, ayos lang po ba kayo? Yung sugat niyo dumudugo na. Kailangan na muna matakpan yan para hindi lumala. Kaya ko pa naman. At saka mahihirapan din tayo kung babalutan ang sugat ko. Ganito na lang po, Lo. Tutulong kami ni Badong sa pagharap ng mga aswang. Bakit pati ako? Ano naman yung laban natin sa mga aswang na yan? Anong gusto mo? Ang mamatay sa kamay nila nang walang kalaban-laban, mamili ka! Oo, sige na, ito na nga. Ano bang gagamitin natin laban sa kanila? Lo, may mga dala po ba kayo dyan? Naalala ko, may dala pala akong abo. Magagamit natin yung laban sa kanila. Ikaw ang humawak nitong buntot pagi, Mika. Ihahampas mo yan sa kanila kapag lalapit sila sa atin. At ikaw naman, Badong, isasabay mo sa mukha nila ang abo para mas madaling mapatay ni Mika ang mga aswang. Sinunod namin ni Badong ang sinabi ni Lolo. Binigay sa akin ni Lolo ang buntot pagi at inabot niya ang isang lalagyan kay Badong kung saan nakalagay ang abong tinutukoy niya. Si Lolo naman ay kinuha ang itak sa tagiliran niya at sabay-sabay naming sinugod ang mga aswang. Kada saboy ni Badong ng abo sa mga lumalapit sa amin, nagkakaroon naman ako ng pagkakataong patayin sila gamit ang buntot pagi. Marami-rami na rin ang napatumba namin mga aswang, pero hindi talaga ito nauubos. Wala nang abo si Badong at may mga galos na din kaming natamo. Habang si Lolo naman, pansin ko na ang panghihina nito habang nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko alam, pero sa bawat pagtakbo ng oras, parang mas nawawalan na ako ng pag-asang makakaligtas kami. Hinang-hina na rin ang katawan ko dahil na rin sa pagod at gutom. Ano nang gagawin natin? Mas dumarami na sila at lumalakas. Parang may kumukontrol sa kanila. Yan din ang kanina ko pa iniisip, Badong. Habang inoobserba ko sila, parang may kakaiba. Eh kung may kumukontrol po sa kanila, sino naman po? Hindi ko rin alam. Lo, kaya niyo pa po ba? Nangihina na po kayo. Marami na rin pong dugong nawala. Kailangan natin lumaban para makalis dito. Kaya ko pa, Mika. Huwag ka magalala.
Mika, sa harapan mo! Dahil sa biglang pagsigaw ni Badong, hindi ko maiwasang mataranta. Hindi ko man lang nagawang ihampas sa aswang na sumugod sa akin ang buntot pagi. Nanlalambot ang mga tuhod ko noon at parang handa na ako sa mangyayari sa akin. Napalingon pa ako kina Lolo at Badong upang magpaalam. Pero nagulat ako nang may biglang sumulpot sa harapan ko at sinuntok nito ng malakas ang aswang na sumugod sa akin. Sa isang iglap, yung mga pinapatumba naming aswang ay biglang nagsitumbahan. Napatingin ako sa ere at may nakita akong 3 nilalang na nasa ere. May mga pakpak ang mga ito. Mahaba ang dila at ang balat nila ay kulubot na para bang balat ng isang matanda. Puno ng tangil ang bibig nila. Mahaba ang kuko at pula ang kanilang mga mata. Mga aswang rin ba yan? Sa tingin ko, oo. Kung aswang sila, bakit nila pinatumba rin yung kapwa nila aswang? Dahil humingi ako ng tulong sa kanila. Isa nga silang aswang pero mga mabubuting aswang sila. Mga mabubuting aswang? May mga ganun po pala. Oo, Bato. Kaibigan ko sila. Tutulungan po namin kayo makaalis dito. Salamat, Susan, sa pagdating ninyo. Hindi nyo kami binigo. Sugutan na kayo at kailangan nyo magamot sa lalong madaling panahon. May alam kami ligtas sa lugar na pwede nating puntahan. Doon muna natin sila dalhin, Susan. Sige, kumilos na tayo habang maaga pa. Dahil sa tingin ko, mas marami pa ang susugod ngayon. Dinala na nga kami ng mga aswang na tumulong sa amin sa ligtas na lugar. Dahil maalam na rin naman ako sa panggagamot, ako na ang gumamot kay Lolo. Nilanggasan ko ng dahon ng bayabas ang sugat na natamo niya sa mga aswang. Pinainom ko rin siya ng halamang gamot at pagkatapos noon, nakatulog siya agad. Naaawa ako dahil sa kalagayang sinapit niya. Hindi ko talaga kakayanin kung mawala siya sa akin. Nilibot ko pa ang mga mata ko noon at si Badong agad ang nakita ko. Akala mo'y 5 buwang hindi kumain dahil sa bilis ng pagsubo nito. Napailing na lang din ako sa kalokohan ni Badong. Pero kahit ganyan at reklamador pa minsan, nagpapasalamat ako sa kanya kasi ngayon ko lang din napatunayan na kahit nasa peligro na ang buhay namin, hindi niya ako at si Lolo iiwan. Sasamahan niya kami kahit anong mangyari. Kumusta ang lolo mo? Ayos na ba siya? Inoobserbahan ko pa lang po ngayon eh. Pero sana po talaga umayos na po at gumaling siya agad. Sana gumaling na kaagad si Mang Hernando. Pinagdadasal ko rin po yan. Salamat po pala. Para saan naman, Iha? Dahil kung hindi po kayo dumating, baka po patay na po kaming 3. Naipit na po kasi kami kanina eh. Parang habang tumatagal, mas lumalakas po sila. Para bang mas nagiging agresibo ang bawat pag-atake nila? Opo, ganun na nga po. Nabasin ko po kasi sa kanila kanina. Parang iisa lang pong takbo ng utak nila. Ang tinutukoy mo, iisa lang ang takbo ng utak nila. Opo, Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano kayo napadpad sa lugar na ito? may matandang babae po kaming kasama kanina. Pero baka patay na rin po siya ngayon eh. Dahil napahiwalay po siya sa amin. Naawa nga po ako eh. Hindi man lang namin nailigtas. Matandang babae, tama ba yung narinig ko? Opo, si Ka Esther po. Ang sabi niya po kasi sa akin, may pupuntahan po kaming isang baryo sa lugar na to eh. Puro may sakit daw po yung mga nakatira sa baryo nila. Kaya humingi po siya ng tulong sa amin. Parang may mali dito. Parehas ba ang takbo ng utak natin, Lucas? Bakit po? May problema po ba?
Walang baryong nakatayo sa lugar na to. Paano pong wala? Sabi nga po ni Ka Esther meron. At malayo lang daw po yun eh. Meron nga, pero dati yon. Dahil ngayon, ang baryong nakatayo sa lugar na ito ay dahil sa isang aksidente. Ang mga nakatira sa baril yun ay ginawang aswang ng isang gahaman at sakim na mangkukulam. Sabi ko na nga ba, may mali kanina pa. Lolo, bakit po kayo gumising ka agad? Ayos lang ako, Apo. Sigurado po ba kayo? Oo, sigurado ako. Mabuti naman po. Sobra po akong nag-alala sa inyo eh. Nga po pala, Lo. Ano po ba yung tinutukoy nyo kanina? Tanda mo ba, magtatawas dapat ako pero nahirapan ako kanina. Oo po. Hindi nyo nga po natuloy dahil sa pagdating ng mga aswang. Bakit naman kayo magtatawas kanina, mga Hernando? Dahil naliligaw kami kanina at ang kasama namin si Ka Esther, hindi niya raw tukoy ang daan. Naligaw o sinadyang niligaw? Habang sinusundan natin siya kanina, parang may kakaiba eh. Ilang beses ko rin siya nakitang umisi noon pero hindi ko na lang pinansin yun dahil sobrang pagod na rin ako. At nung magtatawas na si Lolo, si Ka Esther, balisang-balisa po siya. Tapos nilapitan ko po siya at sabi niya, iihi daw po siya. Sasamahan ko sana pero tumanggi po siya eh. At pagkaalis ni Ka Esther kanina, doon naman dumating yung mga aswang, tama? Opo. Ibig sabihin po ba, si Ka Esther ang mangkukulam? Sa tingin ko, siya nga at wala nang iba. Kaya una pa lang, masama na ang pakiramdam ko sa kanya. Ito pala ang dahilan. Kung dinala niya kayo dito, ibig sabihin may kailangan siya sa inyo. Sa tingin ko, Mang Hernando, ikaw ang pakay niya. May kailangan siya sa'yo, kaya kanya dinala sa lugar na ito. Ano naman po yun? Yan ang hindi ko pa sigurado. Pwede po ba akong magtanong? Paano niyo po sila nakilala, Lolo Hernando? Kahit kailan po, wala po kayo nabanggit sa akin tungkol sa kanila eh. Hindi mo pa ba nakukwento sa kanya ang lahat? Hindi pa. Teka lang po. Medyo naguguluhan na po ako eh. Ano po ba yung dapat kong malaman? May sekreto po ba kayong tinatago sa akin, Lolo? Tiningnan kong mabuti sa mata si Lolo. Hindi ito makaiwas ng tingin sa akin. At ngayon, sigurado na akong may tinatago siya. Pero hindi ko alam kung tungkol saan yun. Napatingin din ako sa mag-asawang tumulong sa amin. Pero pati sila, umiwas ng tingin sa akin. Bigla tuloy akong naghinala na baka tungkol ito sa akin. Kaya mas piniling itago ni Lolo. Magsasalita na sana si Lolo nang bigla kaming makarinig ng kaluskos sa paligid. Agad na naalerto sina Aling Susan at Mang Lucas. Lumapit naman sa amin si Badong at ang kasama nitong bata, ang anak nila Aling Susan. Nasundan nila tayo. Nanay, nasa paligid lang po natin sila. Minamatyagan lang po nila tayo. Timoy, dito ka muna sa tabi nila. Kami muna ng nanay mo ang titihin sa paligid. Akala ko pa naman tapos na tayo, hindi pa rin pala. Hanggang kailan ba tayo guguloy ng mga aswang na yan? Sa tingin ko may kailangan yan sa atin. Paano mo naman nasabi yan? Malamang, hindi nila tayo susundan kung wala silang kailangan. Sa tingin mo ba mag-aaksaya sila ng oras sa atin na walang dahilan? Sa tingin ko po kung kailangan nila ay ikaw. Ako? Bakit ako? Teka lang naguguluhan na talaga ako eh. Bakit ako kailangan ni Lalo? Ano po ba talagang nangyayari? Hindi ko na po maintindihan eh. Oo nga po, Lolo Hernando. Ano naman ang kailangan nila kay Mika? Bukod sa masungit to, sa tingin ko hindi nila tatangkay na kainin to. Aray naman! Mika, bakit ka nang babatok? Puro ka kasi kalokohan dyan eh. Seryoso na ngayon nangyayari. Eto naman, chill lang. Hindi pa rin ako sigurado kung ano ang pakay niya sa atin. Pero kung tama ang tumatakbo sa utak ko,
Ang ibig sabihin nun may koneksyon siya sa tatay mo. Mang Hernando, nasa paligid nga ang mga aswang. Pati na rin yung matandang nagdala sa inyo dito. Ako ang haharap sa kanya. Hindi matatapos ang kaguluhan ito kapag hindi ko siya hinarap. Gusto ko rin alamin kung ano ba talaga ang pakay niya sa amin. No, baka po mapaano kayo kung haharapin niyo po siya ng mag-isa eh. Hindi rin po kayo ganun kalakas. Nangihina pa po kayo. Ako ang kailangan niya, Mika. Kaya ako ang haharap sa kanya. Manitili muna kayo rito ni Badong at huwag na huwag kayong susunod sa akin. Gusto ko pong sumama, no? Para naman malaman ko rin kung anong kailangan niya sa atin. Hindi na kailangan. Ako na ang haharap sa kanya. Sasama kami sa inyo ni Susan, Mang Hernando. Sige, mas mabuti ka kasama ko kayo sa pagharap sa kanila. Mika, huwag na huwag kayong susunod sa amin. Gamitin mo itong buntot pagi para protektahan ang sarili niyo. Kumilos na tayo, Mang Hernando. Wala akong nagawa nang umalis na si Lolo kasama sina Aling Susan at Mang Lucas para harapin ang mga aswang. Sa dami ng tanong na tumatakbo sa isipan ko, kahit isa ron ay hindi man lang nasagot ni Lolo. Mas lalo tuloy akong nagkaroon ng pangamba tungkol sa sarili ko. Parang nabubuhay ako sa mundong to na walang alam tungkol sa sarili. Ilang minuto na ring wala si Lolo at hindi ako mapakali sa kinatatayuan ko. Gusto kong alamin ang nangyayari sa kanila dahil alam kong hindi ako matatahimik kung maghihintay lang. Maglalakad na sana ako paalis, pero biglang humarang sa harapan ko si Badong. Saan ka pupunta? Susunod ako kay ni Lolo. Narinig mo ba yung sinabi ni Lolo Hernando bawal tayong sumunod? Kaya bakit ka pupunta dun? Mas gusto kong alamin ang kalagayan niya kesa pamunganga dito. Makakasagabal ka lang kapag ginawa mo yan. Sigurado magagalit si Lolo Hernando sa'yo kapag sumunod ka sa kanya. Pwede ba, Badong? Kung ayos lang, huwag ka munang mangulit. Kung ayaw mong sumama, edi ayos lang. Ako na lang ang pupunta. Total, wala naman ako sinasabing sumama ka sa akin eh. Pinipigilan kita dahil nag-aalala ako sa'yo. Susugod ka doon na mag-isa. Paano kung mapahamak ka? Kaya nga iniwan tayo rito ni Lolo Hernando para sa kaligtasan natin. Kung natatakot ka, edi manatili ka dito. Pero ako, gagawin ko ang gusto ko. Mika! Mika, bumalik ka dito! Walang nagawa si Badong nang umalis ako mag-isa para sundan sina Lolo. Alam kong mali ang mga nasabi ko sa kanya, pero wala na talagang ibang tumatakbo sa utak ko kundi ang kaligtasan ni Lolo. Pati na rin ang malaman ang totoo. Maingat akong naglakad at hinanap sila hanggang sa makita ko sila. Agad akong nagtago sa may damuhan. Rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila. Habang pinakikinggan ko yun, parang dinudurog ang puso ko. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga nalaman ko. Para akong nawala sa sarili. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Bakit? Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa anak ko? Ang anak kong pinatay mo dahil ginahasa niyang anak mong dalaga. Manahimik ka, Esther! Kung alam ko lang na ikaw pala ang nanay na walang hiyang yun. Sana mas pinili ko sundin ang kutob ko na may hindi ka magandang gagawin sa amin. Hindi ako mananahimik hanggat hindi kita napapatay at nakukuha si Mika. Sa gayon, papatayin muna kita bago ko siya kunin. Sa tingin mo ba, papayag akong kunin mo ang apo ko? Hindi! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha. Kung yan ang gusto mo, sige! Ibibigay ko ang kamatayan mo! Isa-isa ngang sumugod ang mga aswang kina Lolo. Kahit iniinda ni Lolo ang sugat niya, mabilis naman niyang napapatay ang mga aswang na lumalapit sa kanila. Sila Aling Susan at Mang Lucas naman ay bumalik na ulit sa pagiging aswang. Mabilis din silang kumilos at sa bawat aswang na lumalapit sa kanila, madali nilang nababali ang leeg ng mga ito. Habang ako,
hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin sa utak ko ang usapan nila Lolo. Kaya pala walang ikinukwento si Lolo sa akin tungkol sa mga magulang ko. Dahil sa isang karahasan pala ako ginawa. Patuloy na nakikipaglaban sina Lolo sa mga aswang na sumusugod sa kanila. Kita kong nahihirapan na siya dahil dumudugo na ulit ang sugat niya. Lalapitan ko na sana siya nang bigla akong makarinig ng boses sa likuran ko. Mabuti naman at nandito ka na. Hindi na ako mahihirapang kunin ka sa lolo mo. Anong ginagawa mo dito? Nandun ka lang kanina, hindi ba? Madami akong kayang gawin na hindi na magagawa ng iba. Kaya kung ako sa'yo, sasama ka na sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Hindi ako sasama sa'yo. Sa tingin mo ba'y may magagawa ka pa? Wala ka na magagawa dahil sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita at hindi mo na makikita ang Lolo Hernando mo. Bakit mo ba ginagawa to sa amin? Nananahimik na kami ng lolo ko eh. Kaya wag mo na kaming guluhin. Akala ko mabait ka. Kaya pinilit ko si Lolo na tulungan ka. Pero nagkamali ako. At dapat pala nakinig ako kay Lolo Hernando. Manahimik ka na! Rending-rende na ako sa mga sinasabi mo! Kung ayaw mong madala sa pakiusapan, pues wala na akong magagawa kundi ang kontrolin ka! Anong sinasabi mo? Ano nangyayari sa akin? Bakit hindi ko magalaw ang katawan ko? Kahit anong galaw ko sa katawan at paa ko, hindi ko ito makontrol. Napatingin ako noon kay Ka Esther at may binubulong siya habang nakatingin sa akin. Pinilit kong sumigaw, subalit parang nawalan ako ng boses. Napangisi pa sa akin si Ka Esther hanggang sa unti-unting lumabo ang paningin ko at nawalan na ako ng malay. Nagising ako sa isang tagpi-tagping bahay, makalat at mabaho. Marami ring nakatirik na kandila sa paligid at may mga anino at estatwang nakakatakot. Nakatali ang paa at kamay ko, kaya kahit gusto kong tumayo ay hindi ko magawa. Hanggang sa biglang nagbukas ang pinto at niluwanon si Ka Esther. Nakangiti at may dalang mangkok na umuusok ang ibabaw. Tamang-tama at gising ka na. May niluto akong pagkain para sa'yo. Anong ginagawa ko dito? At bakit ako nakatali Ganyan ka ba makipag-usap sa lola mo? Kaunting respeto naman, apo, kung ayos lang. Sagutin mo ang tanong ko! Nasaan si Lolo Hernando at bakit ako nandito? Hindi mo na sila kailangang alalahanin pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo at matutupad ko na ang pangako ko sa iyong ama. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Apo, alam kong sa ngayon ay naguguluhan ka pa. Pero hayaan mo, ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat para malinawan ka sa mga nangyari sa nakaraan. Hindi na kailangan. Dahil alam ko na. Kinahasa ng anak mo ang nanay ko. Ako ang naging bunga ng kahayupan yon. Kaya pangawalan mo na ako at aalis na ako dito. Sa tingin mo ba matitiis kong manatili rito? Wala ka nang magagawa. Ang lolo mo ang pumatay sa anak ko. Siya ang pumatay sa tatay mo. Kaya bakit ka pa sa kanya sasama? Nagsinungaling din siya sa iyo, hindi ba? Pinalaki ka sa kasinungalingan. Kaya sa akin ka dapat sumama. Aalagaan kita at hindi kita pababayaan. Nagsisinungaling ka rin naman, di ba? Pareho lang kayo nagsinungaling. Pero alam mo ang pinagkaiba ninyo? Si Lolo, ginawa niya yon para sa kapakanan ko. Ikaw, nagsinungaling ka para sa sarili mo. Pinahamak mo kami dahil sa akin ka. Isang salita mo pang hindi ko magustuhan. Hindi lang sampal ang aabutin mo. Naiintindihan mo?
Magpakabait ka lang, Mika. At sisiguraduhin ko magiging maayos ang kalagayan mo sa akin. Ngayon, dito ka muna. May gagawin lang ako. Saan ka pupunta? Pakawalan mo ako dito! Huwag mo akong iwan ka, Esther! Huwag mo akong iwan! Hoy! Ilang beses pa akong sumigaw, pero hindi man lang ako pinakinggan ni Ka Esther. Padabog niyang isinara ang pinto. Ilang ulit kong pinilit kalasin ang tali sa kamay ko, pero sobrang higpit at hindi ko yun maalis. Hindi ko na napigilang umiyak habang iniisip ko ang kalagayan ni Lolo. Baka nag-aalala na siya sa akin. Ilang oras na ang lumipas, pero hindi pa rin bumabalik si Ka Esther. Masakit na rin ang tiyan ko dahil sa gutom. Kahapon pa ako hindi kumakain. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sa tingin ko, hindi na ako makakaalis sa poder ni Ka Esther. Kaya ang tanging nagagawa ko na lang ay magdasal. Yun na lang ang makakapitan ko. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Kaya nang magising ako, bigla akong nagulat sa pagtapik sa pisngi ko. Sino ka? Shh, huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Kailangan natin makaalis dito sa lalong madaling panahon. Teka lang, anong ginagawa mo dito? Ano mo nalamang nandito ako? Mamaya ko na ipapaliwanag. Ang mahalaga ngayon makatakas tayo. May ginagawang ritual si Ka Esther. Hindi ko alam para saan. Pero ang mahalaga makaalis tayo. Ay, kalasan mo muna ako para makaalis na tayo. Tumalikod ka. Aray, dahan-dahan naman batong. Masakit eh. Sorry, kinakabahan kasi ako baka mahuli tayo. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Badong habang tinatanggal niya ang pagkakatali ko. Kahit ako, hindi ko mapigilang kabahan. Baka mahuli kami. Nang matanggal na ang gapos, agad kong tinanggal ang tali sa paanan ko at tinulungan niya akong makatayo. Maingat kaming lumabas. Nagulat ako nang sumitsit si Badong at lumabas si Biboy, ang anak ni Naaling Susan. Napakunot ang noo ko, pero hindi ko muna siya tinanong dahil mas mahalagang makaalis kami. Gayunpaman, napahinto kaming tatlo nang biglang may humarang sa dinaraanan namin. Si Ka Esther. May mga taong nakapila sa likuran niya, mga mukhang wala sa sarili. At saan ninyo balak pumunta? Akala nyo ba'y matatakasan ninyo ako? Tama na! Hayaan mo na kami! Hayaan mo na ako umalis! Hindi mo ako pwedeng iwan. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Sa tingin mo ba'y papayag akong umalis ka? Ano bang gusto mo sa akin, ha? Ang mamuno at sumunod sa yapak ko. Nakikita mo ba ang mga aswang na yan sa paligid? Kapag nawala ako, ikaw ang susunod na kikilalanin nilang pinuno. Hindi sila mga tunay na aswang, tama po ba? Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkaganyan. Anong ibig mong sabihin? Ang mga aswang na nakalaban natin kahapon at ang mga nasa paligid natin ngayon, hindi sila pinanganak na aswang. Ginawa silang aswang. Habang nagmamatsyag kami ni Kuya Badong kanina, yun yung napansin ko. Ikaw ang kumokontrol sa kanila. Magaling ka, bata. Napansin mo ang pagkakaiba nila sa totoong aswang na kagaya mo. Napakasama mo para gawin yan sa kanila. Anong kasalanan ng mga taong yan para gawing aswang? Ibig bang sabihin, yung mga pinapatay natin kahapon hindi sila tunay na aswang, kundi mga tao? Opo, Kuya Badong. Dahil sa ginawa ng matandang yan, naging aswang sila at hindi na nila makontrol ang sarili nila. So ba? Lahat ng to? Bakit? Mga dati silang tao at ginawa mo silang mga aswang? Tama ang narinig mo, apo ko. Kaya ikaw ang susunod na magiging amo nila. Susunod ka sa yapak ko.
Isang malaking kalokohan yan! Ganyan ka na ba kasama? Anong ginawa sa'yo ng mga yan para gawin mo silang aswanga? Anong karapatan mo para questionin ang gusto ko? Pero sige, sasagutin kita. Ginawa ko yon para mas lumakas ako. Para sa kapangyarihan. Nakikita mo ba sila? Sa akin lang sila sumusunod. Mabuti na lang at hindi ikaw nagpalaki kay Mika. Mabuti na lang si Lolo Hernando. Ang sama mo ka, Esther, wala kang puso. Manahimik ka kung ayaw mong isunod kita sa kanila. At ikaw, Mika, huwag ka nang makipagkulitan. Sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Kahit anong gawin mo. Pwes, ang dalawang kasama mo ang magdurusa hanggang sa ikaw na mismo ang kusang sumama sa akin. Anong gagawin mo? Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang sumigaw si Badong. Nanlaki ang mata ko nang parang namimilipit siya sa sakit habang hawak ang tiyan niya. Pinagpapawisan siya ng malagkit at napaluhod. Sigaw ng sigaw. Hanggang sa bigla siyang sumuka ng mga bulate. Sunod ay ipis at pulang likido. Para na rin akong masusuka sa nilalabas niya. Galit akong napatingin kay Ka Esther. Nakangisi lang siya sa akin. Ate Mika, binabarang niya si Kuya Badong. Kapag hindi niya itinigil, pwedeng ikamatay yun ni Kuya Badong. Ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit. Aray! Badong, ano nangyayari sa'yo? Itigil mo na to! Huwag mong idamay ang kaibigan ko! Madali akong kausap, Mika. Ititigil ko lang lahat kapag sumama ka sa akin. Pero kung ayaw mo, hindi lang siya ang aabutin. Pati ang batang aswang na yan ay idadamay ko. Ang sama mo talaga! Itigil mo to! Kung ayaw mo ako ang makalaban mo! Ano bang laban mo sa akin, ha, Mika? Wala ka naman. Huwag kang umastang malakas. Sumama ka na lang. Tuturuan kitang maging malakas. Kung magiging malakas man ako, hindi ako magiging katulad mo. Hindi ko pangangarapin ang maging masama sa kapwa. Mas gugustuhin ko maging tulad ni Lolo Hernando. Ang laging iniisip kapakanan ng iba. Napasigaw ako sa sakit nang may binubulong sa hangin si Ka Esther. Si Biboy naman ay agad nagpalit ng anyo. Pinoprotektahan kami dahil palapit na siya sa amin. Subalit napasigaw ako nang biglang tumilapon si Biboy. Naiiyak ako at wala akong magawa. Hinawakan ni Ka Esther ang pisngi ko at may inilabas na itim na perlas. Pilit niyang binubuka ang bibig ko, ngunit pilit ko rin itong sinasara. Kapag nilunok mo ito, magiging malakas ka na rin kagaya ko. Magiging aswang kang katatakutan ng lahat. Bitawan mo ang apo ko, Esther. Anong ginagawa ninyo dito? At bakit buhay pa kayo? Hindi pwede to! Sugurin sila! Lolo? Dahil sa biglang pagdating ni na Lolo, naagaw ang atensyon ni Ka Esther at nakawala ako sa mahika niya. Agad kong nilapitan si Badong na nanghihina. Si Biboy naman ay lumapit at isa-isa niyang pinapatay ang mga aswang na lumalapit. Nilabas ni Badong ang buntot pagi at iniabot sa akin. Kinuha ko ito agad. Kahit labag sa loob ko ang pagpatay sa mga aswang sa harap namin. Pikit mata ko itong ginawa. Alam kong huli na ang lahat. Hindi na rin ganun kadami ang alagad ni Ka Esther. Itigil mo na kaibangan mo, Esther. Huwag mong gamitin ang mga inosenteng tao dahil sa kasamaan mo. Manahimik ka, Hernando! Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Ipaghihiganti ko ang anak ko tulad ng pangako ko sa kanya.
Namatay ang anak mo dahil sa kasalanan niya. Wala akong ginawang masama sa kanya at hindi ko siya pinatay. Sinungaling! Yun ang totoo. Namatay siya dahil hindi niya kinaya ang pagiging aswang. Sinubukan ko siyang tulungan pero wala na akong nagawa. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak mo at kung bakit niya hinalay ang anak ko. Hindi akong pumatay sa kanya. Ginawa ko lang siyang aswang para mas lumakas. Para hindi na siya apihin. Nagkakamali ka sa hakbang. Hindi kinaya ng anak mong pagiging aswang. Nabaliw siya. Kaya puro mali ang nagawa at pinatay niya ang sarili niya. Dahil sa kasakiman mo sa kapangyarihan, anak mong nagdusa at nang hindi mo nakuha ang gusto mo, ginawa mong aswang ang buong baryo. Manahimik kayong lahat! Bakit hindi na ninyo sila nilulusob? Patayin niyo sila! Tama na, Esther. Hindi sila mga laruang banika na pwede mong utos-utusan. Pagod na silang sundin ka. Hayaan mo na silang makalaya. Hindi! Hindi ako papayag! Kayo mga tauhan ko, sundin niyo ang utos ko! Patayin niyo sila! Huwag kayo mag-iinutil! Habang tinitingnan ko si Ka Esther, ang galit na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng awa. Para siyang nawala sa sarili habang inuutusan ng mga aswang. Pero hindi na siya sinusunod. Kusang gumalaw ang mga paa ko at nilapitan ko siya. Tumigil siya sa pagwawala nang hawakan ko ang mga kamay niya. Pansin ko ang pagkalito sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Pinilit kong ngumiti. Hawak ko pa rin ang kanyang mga kamay. At para bang biglang lumambot ang puso ko para sa kanya. Itigil niyo na po ito, Lola Hester. Tama na po ang ginagawa ninyo. Nandito po ako para tulungan kayong magbago. Mika, apo! Umayos ka dyan! Baka kung ano pa yung magawa niya sa'yo. Lo, huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Magtiwala po kayo sa akin. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na baka may gawin akong masama sa'yo? Kung may gagawin po kayong masama, dapat kanina niyo pa po ginawa. Sigurado po ako. Kahit sobrang sama ng nagawa ninyo, may natitira pa rin pagmamahal sa puso ninyo. Buksan niyo po yan. Huwag niyo pong itago sa kadiliman. Manahimik ka! Wala kang alam sa akin. Huli na ang lahat. Sumama ka na lang para matapos na ito. Nagkakamali po kayo. Sigurado akong kaya niyo pang magbago. Naniniwala po ako sa inyo. Sabi ko manahimik ka na! Mika! Bitawan mo nga po ko, Esther! Ayos lang po ako, Lo. Ako na pong bahala sa sarili ko. Kung gusto niyo po akong patayin, kung doon po kayo sasaya, ayos lang. Hahayaan ko kayo. Gawin niyo po ang gusto niyo. Hindi man tayo nagkasama at hindi ako lumaki sa inyo. Pero tandaan niyo to, dadamayan ko po kayo. Bakit mo ito ginagawa? Bakit? Dahil kahit baliktarin ko ang mundo, iisa lang ang katotohanan. Lola ko po kayo. Kadugo ko po kayo. Dahil sa mga sinabi ko, tinanggal ni Ka Esther ang pagsakal sa akin. Ilang beses akong umubo at hinabol ang paghinga ko. Napaluhod si Ka Esther habang umiiyak. May mga salitang hindi ko maintindihan. Lumuhod ako at niyakap ko siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yakap na puno ng pangungulila. Napatingin ako kay Lolo at nginitian ko siya. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala, pero tinanguan ko lang siya. Habang magkayakap kami ni Ka Esther, narinig ko ang malakas na sigaw ni Lolo. Mika! Mabilis ang mga sumunod. Biglang pumwesto sa harapan ko si Ka Esther at prinotektahan ako. Nanlaki ang mga mata ko nang kagatin siya sa leeg ng isang aswang.
Umagos ang dugo. Nanginig ang mga kamay ko nang bumagsak siya sa akin. Agad lumapit sina Aling Susan at isa-isa nila ang kinalaban ang mga aswang na papalapit. Lola! Lola! Ayos na po ba kayo? Teka lang! Kailangan natin siya tulungan. Kailangan natin siyang tulungan. Lola Esther! Tulungan niyo po ako, Lo! Kukuha ko ng tela. Mika, hindi na kailangan. Alam kong wala nang pag-asa. Ito na ang huling pananatili ko sa mundo. Hindi po. May pag-asa pa po. Hindi ba sabi ko sa inyo, tutulungan ko kayo. Maniwala po kayo sa akin. Salamat at patawad sa lahat. Patawad kung dinamay kita sa kasamaan ko. Patawad kung nagpakilala pa ako sa iyo. Patawarin mo ako, apo ko. Masaya ako na nakilala kita. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mabubuhay pa po kayo. Hindi ko na kaya, apo. Ayos na ako. Lola! Esther! Lola! Gumising po kayo! Lola! Huli na ang lahat, Apo. Lola Mali! Iligtas natin siya! Binawian na siya ng buhay. Tumigil na ang tibok ng puso niya. Wala na siya. Hindi pwede to! Apo, tanggapin na lang natin. Baka hanggang dito na lang ang buhay niya. Tanging pag-iyak ko lang at huni ng kuliglig ang narinig ng mga oras na yon. Kita ko ang awa nila habang nakatingin sa akin. Pagsikat ng araw, nagbalik sa pagiging tao sina Aling Susan at tinulungan nila kaming ilibing si Lola Esther. Pagkatapos noon, nagpahinga kami saglit dahil sa pagod. Mauna na po kami, Mang Hernando. Hindi pa kayo dadaan sa amin. Hindi na po. Hinatid lang namin kayo dito sa kalsada para may masakyan kayong tricycle. Magpagaling po kayo. Magpagaling ka, Mang Hernando. Ang dami nating pinagdaanan simula pa kahapon. Salamat sa tulong niyo. Kung hindi kayo dumating, baka patay na kami tatlo. Tinulungan niyo rin po kami noon. Bumabawi lang kami sa kabutihan ninyo. Tama si Susan. Kaya kung kailangan niyo ulit kami, hipan niyo lang yung kabibi na binigay ko. Oo, salamat ulit sa tulong niyo. Kuya Badong, masaya po ako nakilala kita. Sana po magkita ulit tayo. Oo naman. Hihiramin ko yung pito kay Lolo Hernando. Aray! Ba't ka na mamalo, Mika? Yung pito kay Lolo yon. Pang-emergency yon, hindi para sa kalokohan mo. Ganun ba? Akala ko kasi pwede rin hiramin eh. Oh, paano ba yan? Mauna na kami. Mag-ingat kayo. Kayo rin po. Salamat po sa lahat, ha. Masayang nagpaalam sa amin ang pamilya ni na Aling Susan. Ilang saglit lang, may dumaan na tricycle, kaya sumakay na rin kami. Maraming nagtatakang tao nang makita nila kami. Nag-aalala ang pamilya ni Badong sa kanya. At kami naman ni Lolo, mas pinili munang magpahinga. Umabot pa ng 2 linggo ang pagiging tahimik ko. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Lolo, pero mas pinili kong manahimik. Si Badong naman, pabalik-balik sa bahay para dalawin ako at yayaing lumabas. Pero wala akong ganang lumabas. Iniiwasan mo na naman ang kaibigan mo, Apo. Ayos ka lang ba? Simula nung nangyari yun, para naging matamlay ka, sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo para maintindihan kita. Marami lang po akong tanong sa sarili ko, Lo.
Naguguluhan po ako. Hindi ko na po alam kung ano po ang dapat kong paniwalaan eh. Tukol ba to sa pagkatao mo? Parang ganun na nga po. May mga nalaman po ako. Pero may kulang pa rin po eh. Gusto mo bang ikwento ko na ang lahat? Saan mo ba gusto akong magsimula? Bakit nilihim niyo po, Lo? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang totoo? Patawarin mo ko kung nagsinungaling ako. Ayokong sisihin mo ang sarili mo sa maling nangyari noon. Nangako ako sa nanay mo na hindi ko sasabihin ang totoo. Pero nagkamali ako. Walang lihim na hindi mabubunyag. Nagsisisi po ba si nanay na pinagbuntis niya ako? Hindi ganun ang nanay mo. Kahit sobrang lupit ang nangyari sa kanya, hindi niya pinagsisiyang ituloy ang pagbubuntis sa'yo. Sobrang saya nga niya noon. Mas pinili ka niyang mabuhay. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Marami po akong gustong marinig sa kanya, Lo. Mula bata. Sabi ko kung malaman kung tungkol sa magulang ko. Pero nang malaman ko po ang totoo, sobra po akong nasaktan. Noong una, hindi ko kayo maintindihan kung bakit ang hirap niyong sabihin ng tungkol sa kanila. Yan pala ang dahilan. Nung nalaman kong ginahasa ang nanay mo, sobrang galit ako. Hindi ko matanggap. Sinisisi ko ang sarili ko. Nung namatay siya, sobrang hirap. Pero alam mo, naiintindihan ko siya. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano magpatawad at tumanggap. Kaya sana, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan yun. Sobrang mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lo. Salamat po sa lahat ha. Lalo na po sa pagpapalaki sa akin. Sigurado po akong masaya si nanay sa langit dahil iniwan niya po ako sa inyo. Sigurado yun, Apo. Pagkatapos ng usapan namin ni Lolo, parang nagbukas ng bagong kabanata ang buhay ko. Lahat ng tanong sa utak ko, nasagot na rin. Patuloy ko pa ring sinasamahan si Lolo sa panggagamot niya sa iba't ibang bayan. Naging mapanuri na rin kami sa mga taong pumupunta sa amin na hindi namin kilala. Marami na rin akong natutunan kay Lolo tungkol sa panggagamot at doon ko'y binuhos ang oras ko. Si Badong naman, abala sa pag-aaral. Education ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Lagi pa rin kaming nakikita kapag wala siyang klase o hindi kami busy ni Lolo. Sa dami ng nangyari, alam kong mas tumibay palalo ang pagkakaibigan namin. Naging bukas na rin si Lolo sa akin. Sinisiguro niyang wala na siyang nililihim. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Minsan, may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit natin pinagdadaanan. Pero tandaan nyo, walang pagsubok na hindi natin malalagpasan, lalo na kapag kasama ang Panginoon. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. Sana mas lumago pa ang channel na ito at makapagbahagi pa ng iba't ibang kwentong puno ng aral. Maraming salamat po at more power sa channel na ito.